So, hi mga ka-caregiver. It's me, Eunice. So, kanina pa ako gising. Umiga lang ako uli. So, medyo nabothered ako sa question ni ate. Kaya sagutin ko to. Nag-worry po ako na kapag-enroll po kasi ako ngayon sa caregiving. Tapos, na-mention po nila na hindi sila under TESDA. Hindi po kaya maapektuhan yun kung mag-a-apply ako abroad. So, on my opinion ha, hindi kasi ako ganun ka-expert about dyan. On my opinion, sa akin ha, tingin ko maapektuhan ka. Kasi syempre, paano ka makakuha or paano ka makakapag-assessment ng NC2 kung hindi accredited yung school mo ng TESDA? So, syempre, saan ba kinukuha ang NC2? Sa TESDA, diba? So, yun. Pero, i-mention mo na rin lang din yan sa school mo kung paano yun. Para mas maano yung information mo, tsaka yung knowledge mo. Pero, sa akin, isasuggest ko talaga na mas better na mag-enroll tayo sa accredited ng TESDA. Paano natin malalaman kung ang school ay accredited ng TESDA? It's better to check their website. Search mo yung mga school na accredited ng TESDA or pumunta ka sa pinakamalapit na TESDA office. Tapos i-confirm mo kung itong pag-enrollan mo is accredited sa kanila. Kasi, syempre, dun nga natin kinukuha yung ating NC2 sa TESDA. Tsaka mag-assessment, diba tayo, bago tayo makakuha ng NC2 certificate. So, para nating to worry ka, better to ask your school and the TESDA kung paano yan. So, yun lang po. Ingat kayo. God bless. Night shift.